Hi, Tonyo. Hi, good evening po, ma'am. Good evening sa iyo, Miss love. Lala. Sige, kwentuhan mo na Um, ako. Mahal, anong may paglilingkod ko kay Tonyo at napatawag po sa Usapang LDR? Ayun, ako'y na naguguluhan lang sa sitwasyon namin ng partner ko kasi, meron akong partner na 6 years na, turning Okay. 6 years this, December. Tapos, um, 'di masaya. I mean, may mga pagkakataong, may problema pero yun ang may napag-uusapan at the end of the day. Tapos, eto nga po, meron kaming common friend nitong si partner na dumadaan under depression. Meron talaga siyang doctor, nagte-take ng mga, ng mga meds for depression. Tapos napag-usapan namin kasi itong si common friend, sabi niya, nakikita namin yung post niya at tapos, kinakausap na rin kami nung iba pang kakilala nung taong yun na, si ganito kasi sobrang depressed, eh. I mean, may mga time na natutulog daw siyang may katabing kutsilyo. Alam mo yun, Okay. ma'am. Tapos may mga time na alam mo, suicidal kasi, eh. Hindi rin Mm. natin masisi kasi may pinagdadaanang problema. Tapos, sabi ng partner ko, nagpaalam siya, puwede ko ba siyang i-chat, i-message to comfort him? Mhm. Tapos, sabi ko, "Sige, why not? I will message the person as well." Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos nagpaalam naman ng maayos. So, ah, medyo open naman kami ng partner ko. Meron kaming password ng Facebook, though hindi naman may respeto pa rin kami sa isa't isa na hindi naman kami dumadating sa point na nagkakalkal ng bawat mensahe. Tapos, nakikita ko lang na may nagno-notify na sobrang daming message galing doon sa taong dumadaan sa depression. Tapos, yung mga unang chat, siguro a week or two, mga gano'n, okey, eh. I mean, maganda yung pag-uusap nila. Nakikita ko sinasabi na, nag-a-advice yung partner ko kasi nasa medical field, eh. Sabi niya, "Dapat ganito ang i-take mo, make sure na hindi ka maggaganito, tapos, make sure na makipag-usap ka sa ganito." So, normal na advice lang para sa isang kaibigan until the time na ngayon nga, I notice na parang the way they chat nung noon and the way they chat ngayon ay iba na. I mean, alam mo 'yun, parang para sa akin, hindi siguro po tamang hinala or what not, pero para sa akin hindi na kasi gano'n, eh. Kasi kilala ko yung wait lang po, kasi Okay. kilala ko yung partner ko as gano'n siya nung nagsisimula kami, gano'n siya mag-chat sa'kin, na gano'n yung ginagawa niya ngayon doon sa taong kino-comfort niya. So, ayun, may mga times na dati kasi, "Oy, kumusta? How's the medication and everything?" Dati ang gano'n lang ang usapan at tapos nag-e-end na do'n, another day gano'n ulit. So, redundant na gano'n. Tapos ngayon, may mga times na alam mo 'yun, yung sinasabi na, ano, "Good morning, sorry hindi ako naka-reply kagabi. Good morning, gising ka na ba? Kumain ka na?" Though wala pa naman akong nahuhuli. Though sa Facebook kasi ngayon nakikita mo na kung may ni-remove na message, na may mga nakikita akong na-remove na message. Out of curiosity lang, hindi naman sa pagiging pakialamero, binasa ko Hmm. mula simula hanggang dulo. Hmm. Tapos, may mga friends nga ako na pinagsabihan ko na rin ng ganito, siguro 2 friends. Sabi sa akin, "Kinomfort mo na ba yung partner mo about that?" Ay, kinomfort, sorry. Kinonfront mo na ba yung partner mo about that? So sabi ko, hindi pa. Kasi alam ko, pag kino-confront ko yung partner ko, ah, nagagalit kasi siya. I mean, nagagalit siya na bakit daw ako gano'n mag-isip, na bakit daw gano'n yung pag-iisip ko sa kanya. Nawala daw ba akong tiwala. Hmm. Tapos dumating sa time na, okay, I think this is the time for me to talk sa kanya, to her na ganito. Tapos sabi ko, dinaan ko sa biro, love, dinaan ko sa biro na sabi ko sa kanya, um, alam mo parang may iba na. Parang sabi ko sa kanya, "Uy, ano ba 'yan, mas mabigyan ka niyan ng magandang buhay sa akin." Gumaganon-ganon ako. Ano? Mas "Sige, what? babe, Medyo mas robotic na love, mabibigyan ah. mas mabibigyan ka niyan ng magandang buhay sa akin, pero nagbibiruan lang kami. I Hmm. mean, your life will be more comfortable, like, compared to me." Parang gano'n. Tapos sabi niya, "Ano ka ba? Bakit ganyan, bakit ganyan?" Tapos hanggang sa parang lumalim yung usapan at dumating na nga siya sa point na nainis na siya. Tapos ang sinabi ko lang sa kanya, sabi niya kasing gano'n sa'kin, "Ayan ka na naman, naghihinala ka na naman." Tapos sabi ko sa kanya,
yes, naghihinala ako ngayon, pero tandaan mo na kahit isang hinala, hindi ako nagkamali. Kasi may mga times na nangyari na yun, love eh. Alam mo na, pag mahal mo yung tao, papatawarin mo, paulit-ulit na lang siguro. Kasi companionship, ang hirap i-give up nung companionship, nung 6 years. Doon may mga times talaga na nagiging malamig, na nagiging nag-iiba na, pero maiisip mo pa rin na kung hindi ba ako mahal ng taong to, bakit andito pa rin siya? Though inuulit-ulit niya yung ganun eh. I mean, admitted ako sa sarili ko, I tried once nung ginawa niya yun sa akin. Pero hindi ako naging masaya. Pero hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ginagawa pa rin niya, at hindi ko maintindihan. Ito namang taong kino-comfort niya, si lalaki. Pag palapatol pa naman alam naman niyang may karelasyon yung tao, di ba? Tapos kilala pa ako. Buti sana kung hindi ko siya kilala. Parang sa akin, respeto lang, di ba? Parang, tapos from that time na nag-usap na kami about that, medyo nagalit. Siguro mga 2 days kami hindi nag-usap hanggang sa nag-sorry siya. Tapos from that time, hindi na sila nag-chat. But I'm afraid that this is what will happen tomorrow. Napupunta sa outing si partner ko. Group outing to, pero kasama yon. Hindi ko naman alam kung bibigyan ko siya ulit ng pagkakataon na magtitiwala ulit ako, pero hindi ko kasi siya nakikita eh. Diba? Parang hindi ko siya makikita kung anong gagawin niya doon. Kasi nung Friday, nung kinomfort ko siya, nung kinonfront ko siya about that, kinagabihan sana, magkikita sila nung guy. Parang mag-usap na ng personal, siguro konting inom, tapos usap ng personal. Tapos sabi niya sa akin, sige, kung ganyan yung pag-iisip mo, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Which is hindi na kami nag-usap after that kasi nga ganoon. Pero hindi nga siya nakipagkita, and until now nakita ko naman based on the chat log na wala naman nang na-remove na message, and after that wala naman nang sumunod na mga messages. Pero hindi ko lang alam if this is just a hinala or kung ano man to. Pero siguro natatakot lang ako, love, na alam mo yun na nangyari na ilang beses. This is not just once. Siguro lagi ko nga sinasabi, if it's the first time, it's a mistake. But if it's the second time or more, it's a choice, di ba? Alam mo yun? Yeah. So, yun siguro a month or 2 nang ganun na nag-uusap sila ng ganun. I mean, hindi ko alam kasi kung ano yung gagawin ko na sa kanya para tumigil na talaga siya. Kung ano ba yung gagawin ko para hindi ko alam. I mean, bakante, para akong nakalutang, hindi ko alam. I mean, hindi ko rin masabi sa family ko o sa family niya kasi nga ayoko rin siyang masira sa kanila. Kahit isang beses na isang beses na ginawa niya sa akin, wala akong sinabi kahit isang beses sa pamilya niya at sa pamilya ko. I mean, nagpapakita kami both sides ng masaya, but deep inside, pagkatalikod namin, iba na. I mean, though hindi naman mawawala yun sa isang mag-partner, pero I think that's not right na, alam mo yun, paulit-ulit na lang. Tonya, ganito, no? I want you to do nothing about it. Sa totoo lang. Okay. Kasi, sabi mo nga, repetitive na tong ginagawa niya eh. Repeated offense na to eh. So, Okay. he'll expect you to do something about it. He'll expect you to do a move in order na ma-prove yung sabihin na nating hinala mo sa kanya. At dun nga sa pagbabanta mo na tandaan mo, wala akong hinala na hindi naging tama. I think you have sent the message across already na Okay. ito na yung last chance that you'll ever give him. If he'll mess this one up, there's never gonna be any next chance or wala nang chance na susunod pa dito. So I want you to do nothing. Just enjoy the relationship as it is. Enjoy whatever there is to enjoy about the relationship and think less about this one. I'm not saying that give the benefit of the doubt dun sa pinagdadaanan ng tao. Kaya ikaw na nagsabi that that person is suicidal. Yes. And siguro, giving the benefit of the doubt, not only to the person na nag-undergo sa depression, but to your partner as well, sabihin na natin, baka extreme measures has to be done. Iba kasi kapag kausap mo is yung medically lang supportive sa'yo at yung friend talaga.
Kasi iba yung care, iba yung affection, iba yung attention, iba yung klase ng ibinibigay. Siguro, ilagay na lang natin yung benefit of the doubt dun sa partner mo na maybe the reason why he is acting like this and he is being like this is because he is trying to do sabihin na natin na desperate measures na to mend this problem of your friend, and that is to be a friend sa kanya, hindi as a doctor, hindi as a therapist, hindi as a sabihin na natin consultant medically wise, but a friend. Siguro this time around yung pinagdadaanan ng friend ninyong depressed ay nangangailangan ng more than just medication. Siguro nangangailangan ng true friend. And yung partner mo, siguro nagiging friend lang sa kanya. All I'm saying is, the reason why I don't want you to do anything about it, not because I want them to get away with it if ever they are doing something wrong. But, para magkaroon ka na din ng defense dun sa partner mo na, I did not do anything. If you mess this up, iyon na yan. Not me. Okay. Hindi kita pinaghipitan, hindi kita pinush to do the things na sinasabi kong baka gawin mo, hindi kita itinulak magalit sa akin, hindi kita itinulak masakal sa pagmamahal ko. I let you go. For the first time in our relationship, I just let you be. I never ask questions. I'm not gonna parang hindi na ako magsi-CI about it or CS about it. Hindi na din ako pipik doon sa mga messages ninyo and conversations ninyo. I'll let you have that privacy na parang doctor-patient private kinemerut. I'll let you have that. The reason why hindi mo yun ginagawa, Tonyo, is because you don't want to change yourself just because someone else is being unfaithful to you. If ever na he is being unfaithful to you, you don't want to change who you are, Tonyo. You don't want to create a monster out of you. You want to go through this relationship with no regrets at saka walang bahid. Ibig sabihin, hindi naman sa walang bahid na walang mali, but walang bahid ng pag-cause ng pain to anyone. Okay. Kumbaga, wag mo nang i-stressin yung sarili mo. Kung siya ay gumagawa ng kalokohan, mahuhuli at mahuhuli mo yan kahit hindi mo hulihin. Kahit hindi mo pag-effortan, imbestigahan, lalabas at lalabas ang katotohanan. But for now, Tonyo, just sabihin mo na lang siguro sa kanya na I'm so sorry kung lately naging paranoid ako, or I'm so sorry if lately naging investigador ako sa iyo. Siguro naman you'll give me that benefit of the doubt na hindi kasi ito yung first time na nangyari to. And I'm so sorry if bumabalik ako sa before. But right now, whatever it is needed para dun sa medication niya, whatever you think is best para dun sa recovery stage niya or sa progress ng personal growth niya, para mawala na siya dun sa depression stage niya, I'll put it sa call mo na lang. Ibigay mo sa kanya yung ganong liberty para makita niya na, do I really want to hurt Tonyo? Do I really want to hurt a good person? Do I really want to hurt someone who trusts me? Despite of the times na nag-cheat ako sa kanya or nagkaroon ako ng pagkakamali sa kanya, do I really wanna mess my last chance up? Kasi natry mo na yung aggressive behavior and aggressive na way in order to warn this guy not to cheat on you. And yet, nararamdaman mo pa rin ginagawa niya or nagkakaroon ka pa rin ng hinala sa kanya. So let's change your ways a bit in a way na parang ipinagpapabahala mo na lang sa kanya na bahala ka, lokohin mo ko kung lolokohin mo ko. But since nung binigay ko sa iyo yung chansang to, I promised myself that this will be the last time. This will be the last chance. This time, instead of going after you like I always do, ang gagawin ko na lang, stick to my word. Na if ever you mess this one up, I'm done. We are done. Naintindihan mo ko, love? Kasi doon, marirealize niya na pagod na nga talaga si Tonyo maghanap. Pagod na siyang mag-imbestiga. Pagod na siyang maloko. So if ever na gagawin ko tong dapat na hindi ko gagawin, I'm not only gonna hurt this person, but I'm gonna lose him as well. And this time around, I know it's gonna be permanent. Naintindihan mo ko, love? Oo, wag mo na stressin yung sarili mo, thinking of ways how to deal with this, what to do in order to separate them, or what to do in order to get the message across na hindi ka dapat niya ginaganon.
The only way to get this message across is to do nothing about it. This time around, aatakihin ni Tonyo tong issue na to na repetitive in a different manner. For the first time, Tonyo is not gonna do anything. He's just gonna stick to his word and stick to his decision na this will be the last time. Okay? Okay. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa partner mo na sabihin natin wala tayong ample proof para sabihin nangangaliwa siya or naglolo ka siya towards you, but then again, sabi nga natin, di ba, ang apologies or ang paghingi ng apologies at paghihingi ng apologies is not because you are admitting na meron kang mali, but admitting that you have done something wrong. Parang ganun din to kasing ginagawa niya eh. Intention man niya o hindi, gusto man niya o hindi, sa proseso ng ginagawa niya, hindi nagiging malinaw sa'yo at nasasaktan ka. So kung meron kang gustong sabihin dito sa partner mo, what's your message to your partner, Tono? Ayun, I know na I'm not sure if you're listening pero natutong ka lagi sa love. Siguro sabi nga ni Miss Lala, this might be the right time or the last time na siguro I will give you the benefit of the doubt kasi this is not the first nor second or third nor fourth, hindi ko na mabilang eh. And hindi mo ako nakita kahit isang beses na nagdanim ng sama ng loob. Naggagalit ka sa akin pero pagkatapos ng isang araw ako yung nagpupumilit para magkabit ulit tayo kasi andun yung love, andun yung pagmamahal. Pero sana naman maging patas ka, sana naman maging alam mo yun. Hindi ko alam kasi kung na-appreciate mo ba ako or kung mahal mo ba ako or kailangan lang ako, hindi ko alam. Pero hindi ko rin alam kung ba't tayo nagtagal ng ganito. Siguro din yung pagmamahal mo, doon naramdaman ko naman yun. Pero bakit kailangan pa ulit-ulit na lang? Bakit kailangan pagkatapos ng isang pagkakamali, susundan mo ulit ng isa. Tapos and so on and so forth. Kasi hindi naman kita pwedeng kausapin the way I talk to Miss Lala, the way I talk to my friend. Kasi nga, hindi ka nakikinig. Kasi nga, nagagalit ka. Hindi ka minsan sa akin nag-sorry. Pag nagkabati tayo, parang walang nangyari. Hindi ko man lang narinig na sinabi mo sa akin, sorry. Nagawa ko to. Sana naman minsan matuto kong tumanggap ng pagkakamali kasi tao lang din ako eh. Lahat tayo tao. Tayong dalawa tao. Tayong papagod din ako. Siguro hindi lang ako dumadating sa point na pagod na ako. Kasi hindi ko pa kayang i-give up. Kasi alam kong andyan ka pa. Hindi ko pa kayang sabihin sa friends ko, sa family ko na si Tonyo single kasi alam mo naman ikaw yung una at ikaw yung sobrang tagal na. Tumutulong na tayo sa both family pero ano na lang sasabihin nila. Hindi naman sa naiya ako na baka sabihin nilang wala ka. Pero hindi ko kasi ma-explain eh. I mean hindi ko alam pero yun lang sana dumating yung araw na tumigil na talaga to. Sana ngayon na. Kung titigil man to, tumigil na to kasi hindi ko na alam kung kakayanin ko pa sa susunod eh. Sabi nga ni Miss Lala, this should be the last time. I don't need to do anything. I have to do nothing. I will do that. Makikiramdam lang ako. I will enjoy kung ano meron tayo. Pero sana lang wag mong samantalahin. At the end of the day, I still love you. Yun pa rin. Mahal na mahal pa rin kita. Yun lang po. If there's one thing na nagustuhan ko dun sa sinabi mo, Tonyo, is despite everything you've just said, despite of sabihin na natin, hindi siya bantay, but more of a warning, it's how you ended it. You reminded him na the reason why I'm feeling this way is because I love you. Above anything else. Despite everything, I love you. And that's the reason why I constantly give you chances. Even if I don't think I can, kinakaya ko, pinipilit ko. Even if nahihirapan ako, sinusuong ko. It's because I love you. And I don't want that love to be lost, Tonyo. That's the reason why I want you to do nothing about it. It's because gusto ko, this time around, damhin mo lang kung gaano kasarap yung relationship ninyong dalawa. Damhin mo lang yung mga happy moments ng relationship ninyong dalawa. Dumating man yung umunos, let it come. Let it rain. And then when it does, saka mo siya harapin. Wag mong i-chase, wag mong habulin yung problema. Hayaan mong
This time around, didepend sa ka na lang. Kung ang problema ay dadating yan. Hintayin mo na lang. You don't need to chase after it. You don't have to go looking for it. Just wait for it until it comes. Just strengthen yourself. Enjoy whatever it is na pwede mong ma-enjoy. I-distress mo yung sarili mo. And then, kung dumating man yung panahon na kailangan mo nang mag-decide, that's when you go through it. Kasi mahirap harapin yung isang problema kung pagod ka ng kakahabol sa kanya. Okay? Apo. Maraming Yes, salamat, Tonyo, for sticking with my program. And thank you for calling my show. Thank you, Tonyo. Thank you po. Salamat, love. Ingat po. Kabisyo, ganito, no? The reason why sometimes sa isang repetitive na pagkakamali or repeated offense, we have to do nothing or we have to stay calm or hindi tayo gagalaw, hindi tayo action kasi mapapagod lang tayo eh. Isusumbat lang natin yan ng isusumbat. Same thing over and over and over again. Away, sumbatan. Suggestion, opinion. It's never gonna end. But if you'll start doing nothing about it, and just tell yourself na I'm just waiting up until magkaroon ako ng sabihin na natin ample reason to give up. Sapat na rason para bumigay. Para maramdaman nung tao na this time around you've changed. This time around you had enough. This time around when you say na nasa verge na ako of breaking up with you, you are really on the edge. Minsan kasi yung mga tao dahil alam nilang kaya nyo pang magbigay ng pagkakataon. Yung mga salita ninyo, pasok sa kabila, labas sa kabila. Alam kasi nila kung gaano nyo sila kamahal. Alam kasi nila kung gaano kalaki yung ibig sabihin nila or impact nila sa buhay ninyo. Not that I'm saying na wala silang pakialam sa nararamdaman ninyo, but hindi na sila ganun katakot. They know their strength. And they know how to play with it. That's the reason why, kapag paulit-ulit yung nangyayari, paulit-ulit lang din yung ginagawa nila. Kasi alam nilang kalakasan nila yun eh. Kalakasan nila yung katotohanang mahal mo sila. So right now, what you need to do is do nothing. Just tell yourself na this time around, I'm not gonna move. If darating yung problemang yan, I'll stick to myself. This time around, I'll stand by what I know is right. I'm gonna give this one up. Like what I've said, the moment I gave you your last chance, I'm gonna stick with it. I'll be a man of my word. Na ito na yung kahuli-huli ang pagkakataong bibigyan kita ng tsansang mahalin ako. So, if sisirain mo yung tiwala ko, if you'll mess this chance up, wala nang next. Ito na yung dulo.